sinasadyang makapunta si Mash sa Magia Lupus Stronghold. Kinilala siya ni Abel bilang estudyanteng nakakuha ng gintong barya at tinanong siya kung bakit gusto niyang maging isang Divine Visionary, at ipinaliwanag ni Mash na iyon ay dahil gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Abel na ang mga Divine Visionaries ay mga sisidlan ng pagka-Diyos ng Diyos at kung si Abel ay naging isang Divine Visionary, ibabalik niya ang mundo sa nararapat nitong anyo. Ang sangkatauhan ay umunlad dahil nilalamon at ginamit nila ang mahihina, gayunpaman ngayon ay kinukupkup nila sila at ipinaglalaban ng pagkakapantay-pantay. Sinabi niya na ang mga tao ay mga hayop at ang batas ng kalikasan ay nilalamon ng malakas ang mahihina. Naiintindihan ni Mash ang kanyang mga salita dahil gusto rin niyang mamuhay ng payapa. Itinuring ni Abel ang kanyang mga salita bilang puot, ngunit humingi ng paumanhin si Mash dahil hindi niya iyon intensyon. Pumayag si Abel na palayain si Mash bilang kapalit ng kanyang gintong barya, ngunit tumanggi si Mash. Pagkatapos ay inatake siya ni Abel gamit ang puppet ni Silva. Hinampas ni Mash ang papay sa lupa, pinutol ang mga gapos nito, na nagpabalik sa mahika ni Abel at ibinalik sa tao si Silva. Si Mash ay hindi mahanap ang papay na hamon, ngunit pagkatapos ay isa pang mas malaki at mas malakas na puppet hinawakan siya mula sa likod. Nagulat si Mash sa lakas nito at pinanood lamang ito habang kinukuha ang kanyang barya at ibinato kay Abel. Matapos palayain ng papay si Mash, napaka niya si Silva at nagpa siya na dalhin siya sa klinika. Nagtataka si Abel kung sumusuko na ba siya sa kanyang barya at ipinaliwanag ni Mash na hindi, ngunit inuuna nito si Silva, ngunit gaano man kalakas si Abel, hindi intensyon ni Mash na magpatalo. Pagkaalis ni Mash, naramdaman ni Abel na may hindi tama. Pagkatapos ay napansin niya na ang kanyang puppet ay nawawala ang isang butones. Tiningnan niya ang coin na nakuha niya at nakita niya ang butones nito. Isa sa mga miyembro ng Magia Lupus, si Love Cute, ay hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakita. Sa sandaling ihagis ng puppet ang barya, nakita niyang pinunit ni Mash ang butones ng puppet gamit ang kanyang bibig at iniluwa ito sa sobrang bilis na naabutan nito at nataman ang gintong barya. Pagkatapos noon ay ginamit ni Mash ang kanyang baga upang sipsipin ang barya. Nagising si Silva sa klinika at wala nang naaalala matapos siyang maging manika. Nakita niya si Mash sa sahig na nag-eehersisyo at nahulaan niya na dinala siya dito at nagtataka kung bakit. Sinabi ni Mash na kapag ang isa sa kanila ay may problema, lahat sila ay nasa problema, ngunit nauuwi sa pagkagat ng kanyang dila at umalis pagkatapos nito. Bumalik sa kwarto sa Adler 302, nagkatitigan sina Lance at Dot. Nagtataka si Finn kung ano ang ginagawa nila sa kanyang silid at gusto niya silang umalis. Si Lance at Dot ay nagsimulang mainis sa isa't isa at nagsimulang magtalo at maghanda upang labanan. Pumasok si Mash na sinira ang pinto at sinabi sa kanila na kung may balak silang sirain, lumabas. Ilang sandali pa, si Lemon ay may dalang masamang balita at hiniling sa kanila na sumama sa kanya. Dinadala niya sila sa magic scale na nagpapakita kung ilang gintong barya ang mayroon ang bawat dorm at itinuro na ang lang dorm ay mayroong 15 gintong barya, habang ang dalawa pang dorm ay may tig-1 gintong barya. Kinukuha ng lang ang iba pang mga barya sa dorm at lahat ng mga upperclassmen ng Adler na makakapigil sa kanila ay wala para sa internship sa labas ng campus. Sa rate na ito, ang lang dorm ay gagawa ng susunod na Divine Visionary. Ang Orca dorm ay nakatuon sa kanilang pananaliksik na nag-iiwan lamang sa Adler upang subukan at pigilan ang lang dorm. Sumang-ayon si Mash, Lance at Dot na gawin ito. Kailangang pagsabihan ni Wahlberg si Mash para sa kanyang aksyon kahit na mababaw lang ito at inilagay siya sa paglilinis ng kubo ng mga kwago sa loob ng 1 linggo. Nagpa siya si Lance na sumama kay Mash at tulungan siya dahil posible na atakehin ng lang si Mash. Kasabay nito, 2 miyembro ng Magia Lupus. Si Olor Andro at Answer Shinri ay patungo kay Mash para kunin ang kanyang barya. Inatake ng dalawa sina Mash at Lance. Gumamit si Olor ng Seafield na lumilikha ng maliit na lugar ng dagat sa ilalim ni Mash at nahulog siya dito. Si Answer ay gumagamit ng shuriken at naghagis ng malaking shuriken kay Lance, ngunit siya ay umiwas. Pagkatapos ay ipinakilala ng mga miyembro ng Magia Lupus ang kanilang mga sarili at ipinaliwanag na sila ay narito para sa kanilang gintong barya. Nagreklamo si Mash na hindi siya marunong lumangoy, ngunit sinabihan siya ni Olor na huwag mag-alala dahil sasamahan siya nito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay gumamit siya ng Sea Shark at naging pating at tumalon sa tubig kasama si Mash. Muling ginamit ni Answer ang shuriken kay Lance na madaling umiwas at nakitang gumagamit si Answer ng mahika upang kontrolin lamang ang shuriken, na pagtanto niyang madali niya itong pipigilan gamit ang kanyang gravity magic. Gayunpaman, bago niya ito ihagis, nakakita siya ng ilang kwago sa paligid ni Answer at huminto dahil maaaring magreklamo ang kanyang kapatid na sinaktan niya sila. Si Answer ay gumamit ng shuriken double at nakakita ng mga kwago sa likod niya, nagpa siya si Lance na gawin ang pag-atake.
Nakilala ni Answer na si Lance ay mula sa pamilya ng Crown dahil sa kanyang magic wand. Narinig niyang tumakbo ang panganay, ngunit hindi siya makapaniwala na ganoon siya kaina. Gumamit si Lance ng Grav Aioli, ngunit nagiging sanhi lamang ng pagbagsak ng pala. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Answer kung gaano kasarap ang pakiramdam na madaig ang mahina. Gumamit siya ng Shuriken triple, ngunit pakiramdam niya ay may mali. Pagkatapos ay napansin niya na ang lahat ng mga kwago ay natipon sa isang lugar. Pagkatapos ay gumamit si Lance ng Grav Aioli na tumama sa lupa at masira ang mga Shuriken. Ipinaliwanag ni Lance na ang mga kwago ay nakakalat sa paligid kaya kailangan niyang ilipat ang mga ito. Pagkatapos ay napagtanto ni Answer na ginamit niya ang pala upang buksan ang isang bag ng feed na umaakit sa lahat ng mga kwago doon at na hindi siya umaatake sa lahat ng oras na ito dahil nag-aalala siya sa mga kwago. Galit, naglabas si Answer ng bagong shuriken at umatake gamit ang large shuriken, ang kanyang pinakamalakas na spell, ngunit madali itong nabasag ng Grav Aioli. Sinabi ni Lance na ang mga lumalaban para sa kanilang sarili ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanyang determinasyon na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Samantala, si Olor ay nasa kanyang sea field, tumatawa na hinding-hindi matatakasan ni Mash ang kanyang walang katapusang dagat. Biglang may dumaan sa kanya ng napakabilis, ngunit ayaw niyang maniwala na maaaring Mash yun dahil ang mga tao ay maaari lamang lumangoy sa maximum na 10 kilometro bawat oras. Muling dumaan si Mash sa kanya na ikinagulat ni Olor at naalala na sinabi ni Mash na hindi siya marunong lumangoy. Dumaan muli si Mash at sinabing mas marunong siyang lumangoy kaysa sa inaakala niya. Nang makitang lumalangoy si Mash sa paligid niya, naisip ni Olor na ganito ang mararamdaman kapag nanghuhuli siya ng ibang tao. Nagpasya siyang maging seryoso at gumamit ng Sea Shark Evolution na binago ang kanyang sarili bilang isang napakalaking piteng. Gayunpaman, sinimulan siyang suntukin ni Mash at madali siyang natalo. Si Lance ay kumuha ng gintong barya mula kay Olor, pakiramdam na kung ganito kalakas ang Magia Lupus, magkakaroon ng pagkakataon. Ang isa pang miyembro ng Magia Lupus, Abyss Razor ay nagpakita na nagsasabi na sila ay tumatalon sa mga conclusion. Sa isang iglap si Abyss ay nasa likod nila Mash at Lance. Gumagamit si Lance ng Grav Aioli, ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring gumamit ng magic. Naghahanda si Mash para sa isang gitling. Sinubukan ni Abyss na ipaliwanag na nandoon lang siya para kunin ang kanilang mga kaalyado, gayunpaman, sinugod siya ni Mash at tinangka siyang suntukin dahil medyo nananakot siya. Gayunpaman, sa isang iglap, nag-teleport si Abyss sa likod ni Lance na iniiwasan ng pag-atake ni Mash. Humihingi siya ng paumanhin, ngunit nais ng isang maliit na sulyap at naroroon lamang upang kunin ang kanyang mga kaalyado. Si Abyss pagkatapos ay umalis na nagsasabi na sila ay magkikita sa ibang araw. Binawi ni Lance ang kanyang mga salita at sinabi na ang pagdurog sa Magia Lupus ay magiging kapaki-pakinabang. Sa labas, napansin ni Abyss na nabasag ang kanyang maskara. Binanggit niya na si Mash ay may hindi kapani-pani walang bilis at walang magic na sila ay magkatulad uri.